So, ngayong umaga, mga kapatid, pag-usapan natin ay, ito ay actually napakaseryosong bagay, no? Na madalas nating kinakaligtaan bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Sino po dito naniniwala, o sino po dito ang may alam at may kasiguraduhan sa kanyang citizenship? Amen? So, in this government, we are a citizen of what? Dito muna tayo sa Pilipinas. Okay? Kasi baka ma-culture shock yung iba sa inyo eh. Sino po dito Pilipino? Sino po ditong may ibang citizenship? Bukod sa pagiging Pilipino. Yung half American. So lahat tayo, when we write our application or our information, ang nilalagay natin sa ating citizenship is Filipino. Tama po ba mali? Dahil tayo ay Filipino. Pinanganak tayo sa Pilipinas at ang lahi natin ay Pilipino. Kahit na anong lahi mo, pag dito kayo pinanganak sa Pilipinas, ikaw ay Pilipino. Amen? May mga nakakasama tayo or may mga naka-encounter tayo na iba yung itsura. Diba? Mukhang incheck minsan, mukhang basta mukha silang foreigner, pero pag tinanong mo, anong citizenship nila? Filipino. Alam niyo po ba na mamaya ko na share sa inyo. Mamaya ko share sa inyo to. Ipaalala niyo sa akin na i-share ko sa inyo kung bakit ang Pilipino ay bayan o ang bayang pinili ng Diyos. Gusto niyo malaman kung bakit? Mamaya ipaalala niyo sa akin i-share ko sa inyo kung bakit tayo ang pinili ng Diyos. Okay? So hallelujah. Let me state a declaration for you first, guys, no? I declare today that all of these ears will hear the word of God and the truth today. In the name of Jesus, I declare victory in the life of these people. And everybody say, Amen. Amen. So, ang pag-aaral natin ngayon, wala nang intro-intro, diretsoy na natin, is the kingdom of God and heaven. Okay? So, pakisabi sa katabi mo, huwag mo muna akong kausapin, gusto kong marinig to. Sinong katabi mo? O, sabi mo sa katabi mo, huwag mo muna akong kausapin, gusto kong marinig to. Ay, ayaw. Gusto niyo ba marinig to? So, the kingdom of God and heaven. Sino po sa inyo naniniwala that our citizenship is in heaven? Doon lang ba ang ating citizenship? Do you really believe that our only citizenship is in heaven? That's why we are called ambassadors. Diba? Sa Bible, you can see that we are ambassadors of Christ. Eh, sino ba si Christ? He is our King. Amen? Okay. So, number one, mga kapatid, our primary citizenship is in heaven. Okay? Pag sinabi mong primary, meron pa kasunod. Merong secondary. Tama o mali? Our primary citizenship is in heaven, though we are citizens of earthly nations as well. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kanina, what is your citizenship? You are a Filipino. Our primary citizenship is in heaven, and our secondary citizenship is... Ulo, pambihira. Sino mga kausap ko? Mga ano ba kayo? Ano bang citizenship nyo? Filipino, di ba? Ba't wala nagre-reply? Wala kayong load? Alright.
So our primary citizenship is in heaven. Now, our secondary citizenship is Filipino. Okay? So that is our secondary citizenship, Filipino. Okay, sabihin ko sa inyo ngayon kung bakit tayo ang bayang pinili ng Diyos, the Filipino. Okay, shinare ko ito before eh. Bakit Filipino? Alam niyo ba spelling ng Filipino? Of course, F-I-L-I. Okay, doon muna tayo. Fili. Tayo ay ang bayang pinili ng Diyos. Okay? Why? Because we are pure. Saan yung pure? Pino. Ba't natatawa kayo? That is true. We are piling-pili at pinong-pino. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pinili at pinong-pino. Isipin mo, ambassador na tayo ni Jesus Christ, tapos pinili na, pinong-pino pa. Wala kang ligtas, mga kapatid, wala tayong ligtas. Talagang tayo ay bayang pinili ng Diyos. Hallelujah. Now, being a citizenship of heaven doesn't necessarily mean or doesn't mean that it reduces our responsibilities here in heaven. Here on earth. Nakuha natin? Hindi ibig sabihin na tayo, ang primary citizenship natin ay in heaven. Ibig sabihin ba nun, mababawasan na yung ating responsibilidad sa lupa? Remember, our secondary citizenship is Filipino. And it is here on earth. And it is here in the Philippines. Hello? Who wants to be a good citizen? Ang problema, mga kapatid, sa mga tao, no? Ayaw maging good citizen, gusto laging senior citizen. No? Kasi may discount. Ayaw maging good citizen. Bakit natin nasasabing ayaw maging good citizen? There's a lot of law in this government, pero madalas hindi nasusunod ng tao. Tama? Ngayon, bakit naman natin nasabi that our primary citizenship is in heaven? Psalms chapter 27 verse 4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Sabi ni David, no? Ano daw yun? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Sino dito yung napapagod na sa sistema ng mundo? Paulit-ulit. Di ba? We will have a good president, then the next president is not. Then the next president is not. Then the next president is not again. Then the next president will be good. The susunod na presidente, hindi ulit. Nakuha nyo? Hindi ba kayo napapagod sa sistema ng mundo? Sino dito gusto magstay sa gobyernong ito? Sino naman sa inyo ang gustong maranasan ang gobyerno ng Diyos? Amen. Hallelujah. Pag sinabing gobyerno, ano ibig sabihin? Nakikinig, alam ko nakikinig yung iba dito sa mga napag-aralan natin last time. Ano ibig sabihin ng government? As teacher Bricks, ano ibig sabihin ng gobyerno? Pamamahala? No? May panuntunan, tama ba yan? Pwede rin, no? So, if you are under the government of one government, you need to submit. Amen?
And if we believe that we are, or our primary citizenship is in heaven, kailangan ba natin magpasakop sa batas ng langit? Amen. Ano ang purpose ng batas? Ang purpose ng batas is to protect the citizens. Amen? It is to protect the citizens and for the government will be in order. Pag walang law, there is no order. Amen? At pag walang order, walang protection. Nakuha natin? So, ibig sabihin, in our spiritual realm, we know that our primary citizenship is in heaven, and then our second citizenship is here, sa Pilipinas. So, ang kailangan natin gawin is what? To obey and to submit to the law of our government. Now, our government is the kingdom, and our next government is the Philippines. Nakukuha natin? So, we both live in two governments. Nakukuha natin? So pagka nabubuhay tayo sa isang gobyerno at nabubuhay din tayo sa isang gobyerno, it doesn't necessarily mean that you are serving two masters. Kasi bakit? Pagka ang panuntunan ng Panginoon ay ganito, at ang panuntunan ng gobyerno ng Pilipinas ay ganire, pwede mo bang pagsamahin sa iisang lugar yung dalawang panuntunan? Yung dalawang gobyerno? Di ba sinasabi nila, ihiwalay natin ng ang church sa state. Di ba? Pagka sinunod mo ba, or pagka nineglect mo or nireduce mo yung responsibilidad mo dito sa Pilipinas, dahil ang gusto mong sundin ay ang gobyerno ng Diyos alone, pag ginawa mo ba yon while you are living here on earth, o dito sa Pilipinas, sa tingin mo ba, matutuwa ang gobyerno ng Pilipinas sa'yo? Kaya nga sinasabi, we need to live a balanced life. Ano sabi? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So kung ang para sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang batas, prinsipyo ng makalangit, ibigay natin sa kanya ang para sa kanya. Sundin natin ang kanyang utos. At dito sa Pilipinas, sabi, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, tama? At dito sa Pilipinas, kung ang order ng Pilipinas ay ganito, we need to submit to the government of the Philippines. Amen? You cannot say that you are obeying God's kingdom or God's rulership or God's government if you don't practice the obedience here on earth. Problema, pag sinabing no U-turn, ito sakit to ng mga nagmomotor. Di ba? Walang U-turn slot, pero may nakitang butas, U-turn. Tama, mali? Natatawa si Richie, oh. Gawain ko po yun, pastor, eh. Huwag niyo naman masyado expose. Di ba? Kita niyo mga kapatid, yung mga hari ng kalsada, alam niyo ba kung sino yung mga hari ng kalsada ngayon? Bakit? Paano nyo nalaman? Tingnan nyo, ang dami ko napapanood sa Reels, yung mga e-bike, kahit nakastop, dire-diretso. Tingnan nyo mabuti. Pag hindi pinapakailaman ng batas natin ang isang bagay, kung ano-anong ginagawa, hindi nare-regulate eh. Tama? Kaya sila ganun, kaya malakas ang loob nila kasi hanggang ngayon wala pa tayong ordinansa patungkol sa mga e-bike. Di ba? Ang tanong, sa ating mga tao, meron bang ordinansa sa atin? Meron. So tayo ay sakop ng ordinansa o ng batas ng isang munisipyo or ng municipal, pati ng gobyerno. Tama po ba mali? O ngayon, yung mga driver ng e-bike, yung mga driver ng e-bike, pag sumakay sa e-bike nila, okay, lumalakas ang loob kasi ang isip nila, bike lang kami. Bike lang ang dala namin. Tama?
Di ba? Actually, ganun din ang isip ko noon nung nag-drive ako ng e-bike. Ganun ang isip natin eh. Kasi walang huli, walang lisensya, hindi kailangan ng kahit ano. Tama, pag binibentahan tayo ng e-bike, yun din ang ano nila eh, sales stock nila sa atin. Hindi kailangan ng lisensya dyan, hindi kailangan ng rehistro. So tipid na tipid kayo sa ngayon. Tama? Pero pinag-aaralan na po ng mga pamunuan yan to regulate the e-bike. No? Yung mga e-vehicles natin. So, medyo paghanda ka na pang rehistro, saka pang lisensya, magkakaroon na yan. So, ngayon sa San Mateo, pinagbawal na yung e-bike sa national road. Di ba? Kasi hindi ma-regulate, hindi nyo pwedeng pakinabangan ang national road. Nakukuha natin? Pag ikaw ay outlaw, hindi ka pwede mag-benefit ng mga kapakinabangan ng mula sa gobyerno. Hello? If you don't follow the law or the rules of the government, wala kang karapatan para makinabang sa benefits ng gobyerno. Yun na lang ang ginagawa muna ng gobyerno ngayon. Hindi nila inaalaw yung mga e-bike kasi hindi naman sila nagbabayad ng taxes. Tama? At pangalawa, nakaka-aksidente. No? May mga e-bike naman na driver talaga may mga lisensya. Hindi natin nilalahat yung mga e-bike. Ano? May mga talaga nagda-drive niya na responsible sa kanilang pagmamaneho. Okay? But, naging example lang natin to kasi yun yung nakita natin pinakamalapit sa paglabas sa batas. Nakuha natin? Biruin mo, you want to experience the benefit ng mga may coaching, may rehistro, at saka may lisensya. Gusto mo ding maranasan yun, pero hindi ka naman nakikiayon o sumusunod sa batas. Parang ang tao, mga kapatid, gusto natin maranasan ang benepisyo ng kaharian ng Panginoon, pero hindi tayo nagpapasakop sa batas ng kaharian o sa batas ng langit. Hello? We are Christians. Tama? Dahil tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. We are citizens of heaven. Pero anong ginagawa? We tend to focus dito lang sa lupa. Ano sabi ng Biblia? Huwag kayong masyadong mag-ipon. Ay, Pastor, bawal mag-ipon? Dito sa lupa. Alright? Gusto niyo ng verse? Gusto niyo ng verse? Sino gusto ng verse? Amen. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. This is the word of the Lord and not the word of Pastor Lucky. Sabi, do not store up. Ayaw nila basahin. Ayaw nila basahin. Sige, ako magbabasa. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy. Ano sunod? And where thieves break in and steal. Sino dito na-experience ng manakawan? Kahit hindi sa bahay, kahit nasa labas ka lang, yung nasa lisihan yung cellphone mo, nasa lisihan yung panyo mo. Di ba, nung high school, usong-uso nakawan ng panyo? Ha? Sombrero, di ba? Lahat tayo naranasan na mawala. Sino dito hindi pa nawawala ng gamit? Lahat tayo na-experience na natin mawala ng gamit. Tama? Biruin mo, yung pinaka-importanting bagay sa'yo, may kukuwang iba at sila makikinabang. Sabi, but store up yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy. Walang pwedeng makasira doon. No? And where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Nakuha natin? So maliwanag po. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo ay wag na mag-invest dito sa lupa o wag na tayo magtrabaho. Wag na natin gawin kung ano yung responsibilidad natin sa lupa. Anong sabi? Hindi porket tayo ay citizen ng heaven, mababawasan na yung responsibilidad natin dito sa lupa. No? So don't get this wrong. Yung iba kasi,
Wala nang pakialam sa buhay dito sa mundo. Hindi sila nagiging good ambassador or good stewards ng mundo. Amen? How can you represent Christ kung hirap na hirap ka sa buhay at talagang wala kang makain? Amen po ba? So, wag nating kunin ng mali yung salitang ito sa Biblia. No? Ang sinasabi lang, wag niyong masyadong ituon ang inyong mga pananaw dito sa lupa lang. Dito, pag nag-focus tayo dito at dito lang tayo nakafocus, it will end up to frustration. Amen? But store your life in heaven na walang pwedeng makanakaw at makasira. For the enemy comes only to steal, to kill, and to destroy. Maliwanag po? Now, what is our home and true treasure? That's number 2, our true home and treasure. Yet again, it doesn't mean that our responsibilities here in our society will be reduced. Okay? Nakita natin that we must store up ourselves treasures in heaven. Dahil kung nasa ng kayamanan mo, sabi ng Panginoon, nandun din ang puso mo. Do you consider your home as treasure? Yung mga bahay natin ngayon, yung mga possessions natin ngayon, do you consider it as your treasure? Di ba? Pansinin niyo, sino dito yung nakakaalam yung story ng nung binata, ng mayaman? Nung sinabi sa kanya, benta mo yung pag-aari mo at sumunod ka sa akin. Ibenta mo yung pag-aari mo at bigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Because for where your treasures are, your heart will be there also. Kung ang isip natin, mga kapatid, ay nakatuon lang sa langit or sa kakarian ng Panginoon, there will be your treasure. Amen? Do you understand? Living a balanced life is hard. Akala lang natin madali. Balansehin mo. Live a balanced life. No? Ang daling sabihin pero mahirap gawin. Madalas nako-compromise ang isa. Tama, mali? Gusto natin maging good image sa lahat. Kasi you want to represent Christ as your personal Savior and Lord, or you want to represent Christ in your life. So, ang nangyari, doon ka na lang nagfo-focus dito sa treasure sa mundo. Nawawala na yung focus mo sa heaven. Minsan naman, gusto mo mag-focus sa heaven lang, nawawala naman na yung representation mo dito sa lupa. Nakuha natin? Nane-neglect na natin yung responsibilidad natin dito sa mundo o dito sa lupa. Tama, mali? Hindi natin nababalanse. So, mahalaga na alam natin yung citizenship natin sa heaven at alam natin ang citizenship natin dito sa lupa. And pinaka-importante, alam din natin kung nasa ng ating kayamanan. Hindi dapat natin i-treat yung mga wealth natin dito sa lupa as our treasure. Nakuha? Pwede kang mag-save, pwede kang magtrabaho, no? Pwede kang mag-ipon, but kailangan may purpose. Kung ang isip mo lang mag-iipon ka kasi I want to do everything what I want, no? Walang purpose. Kung binigyan ka ng vision ng Panginoon to succeed dito sa isang business na ito, it will happen no matter what. Amen? Pero kailangan may purpose. Hello? So ano yung purpose? Nag-iipon ka ba ng pera kasi gusto mo lang angkinin lahat? Gusto mo lang yumaman at ipakita sa lahat that you are rich? So nawawala ng purpose. You are doing it, dapat ganito, no? You are doing it kasi you want to bless others. Kaya tayo nahihirapan mag-bless ng iba kasi yung heart mo nandun sa treasure mo. Pero kung ang heart natin ay nasa heaven, heavenly treasure, or the kingdom treasure, hindi ka mahihirapan i-bless ang iba kasi you know the principle. Hello, are you there? Sabi, love your neighbor as you love yourself.
Tama? Is that a treasure? Treasure ba yon? Di ba command sa atin ng Panginoon yon? And every command na ating pinanghahawakan from the Lord, let us take it as a treasure. No? Bakit? Kasi it will lead us to life. Ano mas mahalaga? 1 million or buhay? Pag tinanong mo yung may sakit, anong gusto mo? Pampagamot o kagalingan? Di ba? Pansinin niyo yung mga humihingi ng tulong na may sakit, ang hinihingi, pera. Tama, mali? Nakakita na ba kayo ng may sakit na lumapit sa inyo at nagpadasal? Meron. Pero mas madalas, pera. Tama? Now, if you have the means to help, bakit naman hindi? No? Bakit naman hindi? Kaya ka may pera kasi for you to help. Di ba? Hindi para lang gastusin mo sa sarili mo. Again, ano yung last time tinuro ko na to, alam ko eh. If you have the resources, always ask God what to do with this. Huwag yung, okay, ganito na, nakaplano na lahat. Ito na yung gagawin ko dito sa pera na to, no? Nakuha natin? Sabi, love your neighbor as you love yourself. If you obey them, and love your God with all your heart, with all your mind and soul, if you obey them, it will lead you to life. And that is your greatest treasure, life. Tama? Kayamanan ba yung buhay? Kayamanan buhay, hindi. Anong gusto mong buhay? May buhay din naman sa, sa impyerno eh. Di ba? Well, ang pinaka-greatest life that we can call treasure is living in the kingdom. Amen? Alright. Nabuo na sa isipan natin that our greatest treasure and our home is in heaven. Buo na sa atin, no? Pero again, sabi ko, hindi ito maibig sabihin na marereduce na o mababawasan na yung responsibilidad natin sa society. Romans chapter 13 verse 1 to 7, let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebel against authority is rebelling against what God has instituted. Either way, kung sasabihin mong you are obeying God's law, but you break the law of this government here in the Philippines, you are also disobeying God. Kahit anong gawin natin na excuses, kasi ayaw ng Diyos ko ng ganyan, mapupulaan pa rin tayo bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon is a God of order. Amen? So hindi natin pwedeng kontrahin yung batas ng gobyerno ng Pilipinas, no? Kasi you believe that you are under the government of the kingdom. Huwag tayong maging over. Nakuha natin? Dapat maliwanag sa kaisipan natin that every institute has been established already by God. No? That if you break its law, you are also breaking the law of God. Nakuha natin? And those who do so will bring judgment on themselves. Amen? Hindi ibang tao nagdadala ng judgment sa atin. At hindi rin Diyos ang gustong i-judge ka. It is us ang gumagawa ng sarili nating judgment. Because the law is already there. Andyan na yung law. Even God, hindi niya pwedeng i-break yung law. No? Kasi yun na yung law. That is already the justice. Kaya nga pwede naman sana niyang i-disregard na lang yung nagawa niyang batas na pag nagkasala ka, may consequence. Pwede niya sanang gawin yun. Tama, mali. Kasi Diyos siya eh. Pero hindi niya ginawa kasi He wants everything to be in order. Hello? Me as a man, meron akong ginawang batas pero ako mismo bumabali. Sino maniniwala sa akin? Hello? Tama, mali?
So yung standard ng Panginoon ay ipinanatili niyang mataas, that even Him submit to the law. Hallelujah. Nakuha ba natin? He even gave the life of His only begotten Son para mag-submit doon sa law. Kasi kailangan ng one sacrifice, di ba? To restore the humanity. Amen? So pati siya nagpa-submit sa law, tapos tayo ayaw natin sundin yung batas. Di ba? So, ang mangyari niyan, kung hindi natin susundin ng batas, dinala na natin ang judgment sa sarili natin. No? For rulers hold no terror for those who do right. No? Hindi sila nagbibigay ng judgment dun sa mga gumagawa ng tama. Amen? But for those who do wrong. So bakit ka matatakot kung ginagawa mo naman yun tama? Kaya tayo natatakot kasi we are doing something wrong. Amen? Sino ditong gustong makalaya sa takot? O, tingnan niyo, sabi dito do you want to be free from fear of the one in authority? Kaya lang naman tayo natatakot sa mga otoridad kasi alam nating binibreak natin yung law. Tama, mali? O, ano sabi? Then do what is right. Do what is right in the kingdom of God and do what is right in the government of the Philippines. Amen? Ang problema, mga kapatid, ito pa isang problema. We believe that our primary citizenship is in heaven. Tama, mali? And pangalawa, ano? Ano yung pangalawa sinabi ko kanina? Our home and treasure. Yan. We believe that our main citizen is in heaven, and we believe that our true home and treasure is in the kingdom in heaven. Alam natin lahat yan. But the problem is, while we are here on earth, yung mindset, nandito din sa lupa. Isa sa pinakamalaking problema, hindi heavenly minded ang tao. Alright? Number 3, be heavenly minded men and women so we can be useful for God on earth. Does anybody here wants to be useful? Once again, kung tayo ay kapaki-pakinabang sa ating Panginoon, don't you think that you will be blessed as well? Di ba gusto natin ng blessing? Pastor, kahit naman hindi sumusunod yung ibang kakilala ko, kahit hindi sumusunod sa Panginoon, nabe-bless pa rin naman sila eh. Ang problema kasi sa tao, tumitingin ng blessing doon sa material things. Hindi po doon nasusukat ang pagpapala. Yun po ay secondary na lamang. Amen? 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Being heavenly minded, madali din ulit sabihin, madaling sabihin na, be heavenly minded daw, para maging useful tayo sa ating Panginoon. No? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Because we tend to be distracted in the earthly things. Tama? Nakikita mo yung kapitbahay mo, umuunlad. May tinuro ba ang Diyos patungkol sa pag-unlad? Ano ang tinuro niya? Repent. Amen? And if you repent, you must bear the heavenly mindset or the kingdom mindset. Bakit? Pag nag-repent ka na, talikuran mo na kung ano yung inirepent mo. Dalhin mo na yung kaisipan ng kaharian ng Diyos. Tama? Sabi, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
So you don't pray, God, please renew my mind. You do renew your mind. That is a command, tama? But be transformed by the renewing of your mind. So tayo ang magbabago ng ating kaisipan. Anong kailangan natin ipalit sa lumang kaisipan? It is the heavenly mindset. Amen? Pagka naging heavenly ang ating isip, we will be useful by God. Pambihira. Kung ang kaisipan lang natin lagi nakafocus doon sa kaharian ng Panginoon, lahat ng ipagawa sa atin, it will be done. Dahil kasi kung ano man ang ipagawa niya, susuportahan din naman niya. Hindi ka naman niya pagagawa na ikaw lang mag-isa eh. Kasama mo pa rin siya. Tama, mali? Diba? So huwag tayong kakabahan kasi ang nag-utos ay mismong hari. Amen? Kaya hindi tayo magamit ng Diyos dito sa mundo, o dito sa lupa, kasi, I will give you an example. How do you clean the dirt? Hello? Paano kayo maglinis ng dumi? Gumagamit ba kayo ng dirty wipes? Kakalat lang yung dumi, tama? So, ang ginagamit natin ay clean wipes. Hello? So, malaki ang difference doon sa dumi kasi malinis. Hello? Andiyan ba kayo? Nakukuha nyo? So, we need to be different from the world for us to be used by our King. Nakuha natin? Hindi tayo magagamit ng Panginoon kung same lang tayo dito sa mundo. Kung nakikiayon tayo sa mundo, paano niya tayo gagamitin doon sa gusto niyang angkunin? Doon sa gusto niyang mawin? Doon sa gusto niyang malinis? Tama? Mismong tayo din, nakikiayon. We are not identified. Amen? Nakuha natin? So let's have a heavenly mindset. No? A heavenly mind. Alam niyo yung alignment? Being righteous is being in line. Amen? Being righteous is being in line. Now, kaya ka nagiging in line kasi meron kang nililinyahang gobyerno. Tama? Pagka walang gobyerno, wala ka namang kailangan linyahan, sundin mo lang sarili mo. Tama? Hello? Kaya merong mga self-righteous person. Naintindihan? But if you will look at them, they are not. Pero sa tingin nila, sila ay righteous kasi wala naman silang sinusunod na gobyerno. Tama, mali? May mga ganyang tao, yung may sariling panuntunan sa buhay. Kaya alam niyo yung mga, alam niyo kung ano yung mga tawag doon sa mga hindi naniniwala sa batas ng gobyerno. Ha? Ano daw? May sinasabi si Princess eh. Ano? Di ba? Alam niyo yung mga aktivista? Di ba? They don't believe, mga rebellious eh. They don't believe in the government. Tama? Ang tawag sa kanila ay rebellious. Tama? So they rebel. Kasi they don't line themselves to the government. So they are unrighteous. Ngayon, tayo naman, if we don't line ourselves to the government of the kingdom, we are unrighteous. Hello? Ano sabi kanina? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, having the heavenly mindset or the kingdom mindset, kailangan ikaw ay in line doon sa government of the kingdom. Nakuha natin? Pag sinabing confess your sins, and you will be, and God is faithful and just to forgive you. Tama? Pag sinabi mong confess, hindi to, sa Panginoon, hindi ito yung basta sinasabi mo lang. Di ba ang alam natin confess, yung i-confess mo, sasabihin mo? Tama? Naka-encounter na ba kayo ng tao na sinasabi niya, oo, sige, tama ka na.
Oo, sige, mali ako. Mali ako. Lagi naman ako mali eh. Nagko-confess. Tama, mali. Hello, nagko-confess? Tama. But deep inside, may war. May argument. Tama? And then after that, the result of that unconfessed sin is rebellious. Hello? So nag-confess nga eh. Sinabi niya, mali ako. Sige na, lagi ka naman ganyan. Tama ka naman palagi eh. Sige na, tama ka naman palagi eh. Oh, sige, mali ako. Naintindihan nyo? May na-encounter na kayong ganyan? Confession. But deep inside, may argument. May justification. So sa Panginoon, pag sinabing confess, it is to agree with your sins. To admit that you have sinned against Him. Kahit hindi ka nagsasalita, but you admit and you agree that what you did is a sin. It counts. Ano sinasabi ng mga law enforcer? Di ba? Sinasabi, aminin mo lang kung anong kasalanan mo, we will reduce your sentence. Sino nanonood dito ng Criminal Minds? Para siyang Grey's Anatomy, pero mga FBI naman sila. So may mga nahuhuli sila, ang sinasabi nila, wag mo nang palalain, aminin mo na lang kung ano yung kasalanan mo and we will reduce your sentence. Wag mo na i-justify kasi madadagdagan lang yung sentensya mo. Nakuha natin? So if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Now if the government is faithful and just to forgive us, sa Diyos lang naman natin nakuha yun. Amen? So it is important for us to confess. That is having a heavenly mindset. The heavenly minds. Hindi pwedeng puro ka lang confess, pero hindi ka naman nag-agree, magja-justify ka ba? Kaya ako lang naman nagawa yan eh. Sige, I confess na nagkasala ko, but I did it because laging may justification. It is not a confession. That is an argument. Tama? Inamin mo nga na ginawa mo, pero nakipag-argue ka pa. Walang confession dun. Amen? Now, having a heavenly mindset. If we privately sin, or if we commit sin privately, God will judge you privately. Nakuha nyo? Kaya nga wala kayong nakikita wala kayong mga nakikita outwardly, yung mga nakukuha yung consequence ng ginawa nila, kasi God is dealing with them privately. But, if the community accepts the sin that is private, and the community will be judged too by God. Nakuha natin? Nagkasala si Eva. Tinanggap ni Adan. Na-judge sila parehas. Tama, mali? Pero kung si Eva lang nagkasala, di sana puro tayo lalaki ngayon. Joke lang po yun. Kung halimbawa nagkakasala ako at isinabi ko na that okay lang yun. Alam mo na, kasi tao lang naman tayo, this whole church will be judged. Nakuha natin? Ang Sodom and Gomorrah, kaya lang sila na-judge kasi ginawa na nilang batas yung same, hindi sila sure. Alam niyo po yung Sodom and Gomorrah? Kaya sila na-judge ng Panginoon kasi ginawa na nilang batas yung same sex. So, ginawa na nilang normal. Pag ginawa mong parang normal na lang yung kasalanan, those who believe in that standard will be judged as well. But if you are doing it privately, God will just judge you privately. Walang ibang madadamay. Pero kung dito sa ating simbahan, ginawa na nating okay lang. Kasi God is a God of mercy and grace. Okay lang yan. Ginawa na nating normal, and then this whole church will be judged by God. Nakuha natin? Kaya wag nating gawing normal ang hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. That we will justify, we will justify kasi okay lang yan, God is God of love. Hindi.
the whole community will be judged. Amen? You see, God is dealing with us privately and personally. No? Nakuha natin? So do not let this church or do not let the community accept the sin and make it normalized. Nakuha natin? That's having a kingdom or heavenly mind. Huwag nating ihalo o huwag nating itatak sa isip natin that this world is okay lang yung kasalanan. Okay lang yung mga ganyan, normal lang yan. 'Di ba? Sa dati pagka may yung early pregnancy, parang kinokondena natin masyado. Tapos pag hindi kasal, inaano natin eh. Ngayon, sa mata ng mundo, okay lang yan. Yung i-testing nyo muna. Live-in lang muna kayo. Di ba? Normal na sa atin yun. Partner mo, you live in the same house. Okay, normal na lang sa Pilipinas yun eh. Tama? Tama, mali? Normal na lang sa mata ng tao yun. Pero hindi natin mayaalis sa mata ng Diyos, yun ay kasalanan. So, kung yan ang paniniwala nyo, normal lang sa inyo yan, let God judge you privately. Huwag nyo nang idamay ang mga taong nasa paligid ninyo. No? That's why kami, pagka meron kaming nakakausap at alam namin hindi ito kaaya sa Panginoon, pinagsasabihan namin. Hindi namin tinatanggap. Tama? Hindi namin kinukonsente. Pinagsasabihan at winawarningan. Amen? Hallelujah. Marami pong tinamaan. You know how beautiful to live in the kingdom? Tignan nyo Ang sarap mabuhay sa kingdom kasi if you are in the kingdom, ang focus mo lang ay sa king. Pastor, bakit akala ko ba we need to live in the government? We need to obey the law. Pag sinabi ng king, that is the law. Tama? Hindi magiging kingdom ang kingdom kung walang king. So the king is the main, or the king is the center of the kingdom. Tama? Hindi tulad pag sa natural na government, na may presidente, di ba? Papalit-palit ng presidente that even the president don't obey the law of the government. Tama? Ang hirap. But if we live in the kingdom at magkaroon tayo ng focus doon lang sa king, napakadali. Biro mo siya lang titignan mo. Ang sinasabi niya, you obey every law. Obey it because it will protect you. Pagka nandito tayo sa habang nabubuhay tayo dito sa mundo, dito sa gobyerno ng Pilipinas, ang dali na. Kasi ang tinitingnan mo na, you are doing it because you want to glorify the name of Jesus. Amen? Sabi, do everything for the glory of God. Whenever you eat or you drink, do it for the glory of God. Amen? So, ibig sabihin, it is easy to live if we focus on the King. Amen? Live in eager expectation of our being with the Lord in heaven and of Christ's second coming in glory. That's our number 4. I consider that our present sufferings are not comparing with the glory that will be revealed in us. Does anybody here is suffering from any circumstances today? Lahat tayo But it is incomparable doon sa matatanggap nating glorified body. Amen? For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. No? Does anybody here is waiting eagerly and expectant for the Lord? For the second coming of Christ? Ano yung number 1? Our primary citizenship is in heaven. Number 2, our true home and treasure is in heaven. Dandun dapat ang ating mga puso. And number 3, be heavenly mind men and women so that we will be useful by God.
No? How come that you are heavenly minded kung hindi ka nag-aantay o hindi mo ina-expect ang pagdating ng ating hari sa pangalawang beses? No? So kailangan nasa atin din yung kaisipan that Jesus will come second time around. Do you still wait eagerly and expectant for the Lord Jesus? Kasi pag gano'n ang isip natin, hindi na mahirap sa atin maging heavenly mind person. Kasi you are waiting for something to return. No? You are waiting for something big. So hindi na mahirap sa iyo maging heavenly minded. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 9, verse 1, no? For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God. Amen. An eternal house in heaven, not built by human hands. Sino ditong hindi natutuwa doon? No? Alam nyo ba that we have heavenly houses? Amen? Hallelujah. May natututunan po bawat isa? Pagka sinabi mong primary priority, tama? So we must prioritize our citizenship in heaven. Pangalawa, our true hope and treasures is in heaven. Pangatlo, let us be heavenly minded. At pang-apat, ayaw kasi i-post agad eh. Pang-apat, live in eager expectation. Yung dapat eager na eager tayo that we are expecting that our heavenly being will come. No? Mawala man lahat, we know that our heavenly home is waiting for us. No, our home in the kingdom is waiting for us. Amen? So, in conclusion, mga kapatid, I will leave a verse to conclude everything. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. But, sabi, our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there. Amen? We eagerly await a Savior from there. Di ba? Sa Pilipinas, sa ibang bansa, pag nagpunta ka sa ibang bansa at may nangyaring hindi maganda, saan ka nag-aantay ng responde? Sa Pilipinas din. Tama? Tama, mali? Hindi ka naman ipagtatanggol ng mga tao doon sa kung saan ka dayuhan. Ang magtatanggol sa iyo ay yung mga kapwa mo citizens. Amen? So, the Lord Jesus Christ, He is the Savior, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Amen? Nakita niyo ba si Jesus Christ na tumagos sa pader? Hindi natin nakita, narinig natin. Di ba? Nabasa natin that Jesus Christ tumatagos sa pader. No? Pambihira. Sino ang gustong ganon? Sino ang gusto magkaroon ng glorious body? Yung hindi na nagde-decay, yung hindi na nagde-deteriorate. Diba? Lahat tayo gusto natin yun. At doon lang natin makukuha yun doon sa primary citizenship natin sa heaven. Amen? Dito sa secondary citizenship, everything will just fade away. So mag-focus tayo doon sa primary citizenship, but it doesn't reduce your responsibilities here on earth. Wala pong conflict yon, mga kapatid. Because if you obey the law of the kingdom, magkakaroon ka din ng linya to obey the government of the Philippines. No? Amen po ba? Hallelujah. Hindi mo kailangan matakot if you are in line with the government. Hindi ka kailangan matakot. Kaya lang tayo natatakot kasi we know that we did something wrong. Amen? Hallelujah. May natutunan po? Amen. Hallelujah. Let us all stand and let us pray.